everyone! Good evening! This is Mami Ria Palma Rogas on my YouTube channel, Sagro Air channel or Rogas Palma Ria channel, either ways. So, meron akong babasahin sa inyo guys na nabasa ko sa Corinto o sa Corinthians. 1 Corinthians chapter 2 verse 6. It's all about ang karunungan ng Diyos o wisdom, karunungan from the Spirit of God. Ano ba ito? Come on guys, tingnan natin. Parang it's interesting na malaman cause nararanasan natin ito sa buhay natin. Lalo na tayo mga Kristiyano o tayo mga anak ng Diyos. Ano ba ito guys? Come on, it's so powerful. Sabi rito, ngunit sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay na espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin, sabi ni Pablo. Subalit hindi karunungan ng sanlibutan ito at ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao, itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati. Hallelujah! Bago likhain ang sanlibutan, isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito ay walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoong Hesus. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya sa atin. Hallelujah! Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Hallelujah! Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. With capital E, Spirit. Espiritu. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu with capital E ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin, the Holy Spirit, guys. Sa mga nagtataglay ng espiritu na ito, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual, di ba? Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu o ng Holy Spirit ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa Kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit, ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Hallelujah! Tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. So mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa, sa pananampalataya. Ito yung mga bagong Kristiyano, guys. Sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas. Chapter 3 to ng 1 Corinthians. Hindi matigas na pagkain sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? May pagkabahagi. Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hallelujah! Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Doon tayo mag-concentrate, guys, sa Panginoong Diyos. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang. At bawat isa ay tatanggap ng gantipala ayon sa kanyang pagpapagal.
Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya, sabi ni Pablo. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ayun, eto na. Di ba pinagkalooban tayo ng Holy Spirit nasa ating katawan? Ano na ang ating katawan? Sabi rito, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo nitong katawan na to. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Etong katawan na to ang gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. May magtatayo, nagagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato, mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami o pinagpaggapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Sapagkat ang araw na yaon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Hallelujah! Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman maliligtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. Ayun, nasunog. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Eto na ang gusali. Templo ng Holy Spirit. Ito'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, itong katawan na to. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, banal at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ni naman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Hallelujah! Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na rin katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag mag-ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa atin, sa inyo. At kayo'y kay Kristo, tayo'y kay Kristo, at si Kristo naman ay sa Diyos Ama. Hallelujah! So sabi ni Pablo, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Sila'y mga apostol ni Kristo. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo nga, ang ating Panginoon. Walang anuman sa akin nang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Yun nga. Ni ako may di humahatol sa akin sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Tama. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Hallelujah. Ang mga motibo. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, para sa inyong kapakinabangan, kami ni Apollo, sabi ni Pablo, ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, huwag lalampas sa nasusulat, huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamakin naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayaman na kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana na ngay naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Kasi galing sa kanila yung mga mabubuting balita na inihahayag nila mula sa Panginoong Diyos at ipinahahayag nila ng mga apostol sa mga tao noong unang panahon.
Mahihina kami, sabi niya, kayo'y malalakas. Hinahama kami, kayo'y pinararangalan. Sila nagdadanas ng hirap noon, guys, sa pag-propagate ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Hanggang sa oras na ito kami nagugutom, nauuhaw, at halos hubad, pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang maipagtawid buhay. Dinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami para mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balita ipinangaral ko sa inyo, kaya't sinasamo ko sa inyo tularan ninyo ang mga halimbawa ko, sabi ni Pablo noon. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Siya ang magpapaalala sa inyo ng mga patakaran ko sa buhay sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ang mga patakaran ding iyan ang itinuturo ko sa bawat iglesia, saan mang dako, sa bawat bahay-sambahan, sa iba't ibang lugar noon sa Israel. At sa ibang lugar. So guys, nabasa natin dito ang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos sa mga apostol, kung saan nila kinuha ang karunungang dala nila sa pagpopropagate ng salita ng Diyos sa lahat ng tao sa buong sandaigdigan. So, ito'y galing sa Espiritu. Ang Espiritu ay galing sa Diyos. May karunungan pala doon, guys. Yun pala ang karunungan ng Diyos, hindi ng mundong ito. Si Satanas dumating dito na may karunungan, dala-dala, bunga sa kanyang pagiging masama. Pagiging isang anghel na masama. Na nagyayabang, na may mayabang na puso sa Diyos. Si Apostol Pablo, na parito, pinili ng Diyos, tinawag at pinili ng Diyos para maipalaganap ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus sa pagdating niya sa sanlibutan, sa mundong ito, para mabago ang buhay ng mga taong pinahihirapan ni Satanas. Sa pita ng laman, sa kalayawan ng mundo, sa lapi, at kung ano-ano pa mga bagay na pag pinadaan mo sa apoy, o sa persecution, sa paghihirap, sa pagsubok, nasusunog. So guys, hindi matibay ang pundasyon ng templo ng Holy Spirit kung ganon. Hindi matibay ang katawan. So ang ating sarili. So dapat talaga, ang susundin natin, yung Espiritu Santo na nasa atin. Oh, the Spirit, nakikita ko siya. Totoo pala yung sinabi ng Mateo chapter 5 verse 8 na yung the Beatitudes. Blessed are those who are pure in heart, for they will see God. Yung Tagalog, mapalad ang mga may malinis na puso. Ako yon. Sapagkat makikita nila ang Diyos. So marami pang mapapalad dito. Sabi, mapalad ang aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. So marami itong mapapalad, Beatitudes. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo or the peacemakers sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya or will be the children of God. So, mapalad pala ako. I'm blessed kasi meron akong pure heart, malinis na puso. Sapagkat makikita ko ang Diyos. Yun nga ang nangyari, guys. Nakita ko ang Holy Spirit. Lagi siyang nagpaparanas sa akin. And tuwing umaga and bago matulog. And time after time, lumiligid siya sa mata ko na parang isang apoy. Para siyang dove na ibon na kulay puti. Tapos, gumaganon siya sa mata ko. Pag may nare-realize,
pag may nalalaman siya na katotohanan tungkol sa nangyayari sa buhay ko sa kasalukuyan, nagpapakita siya sa akin sa pamamagitan ng mata ko. Dumadaan siya rito. Puting parang maliit na ibon. Ayun. Minsan isang mata lang, minsan dalawang mata. Ayun. So natutuwa ako, nakita ko ang Diyos. Because Father God is God, the Son of God, Jesus is God, and the Holy Spirit, ang Espiritu Santo is God. The three persons in one Godhead. So, the Trinity. So, naranasan ko ang Trinidad, guys. And masaya ako kasi ginagabayan ako nito araw-araw sa lahat ng buhay ko sa mundong ito. Every day, kung anong nangyayari sa akin. And si Satanas, parang ang dating niya, napakalakas niya. Kasi nga, binigay sa kanya ng Diyos Ama ang mundong ito para pamahalaan. To kill, to steal, and destroy. Para pumatay, magnakaw at magwasak ng buhay ng tao dito sa mundo. So, gagamitin niya lahat ng panloloko niya para mabulag ang mga mata ng mga tao na naniniwala sa kanya. So guys, opposite nun, ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. From God. So, meron tong karunungan, wisdom, pag magdidesisyon tayo sa buhay, pag meron tayong decision making, ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin. And siya ang nagsasalita, siya ang gumagabay, siya ang pumapatnubay. Nabasa ko rin ito sa Matthew, Mark, Luke, and John, sa 4 Gospels, sa Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Sa unang mga book sa New Testament sa Bagong Tipan ng Biblia, the Bible. So, guys, totoo pala yun. Nararanasan ko. Hallelujah! And nabibless ako kasi para sa akin, parang wala lang. Pero gumagabay talaga siya sa buhay ng tao. Yun. Siya nagpapaintindi sa akin ng lahat ng mga bagay na itinuturo sa akin ng Diyos through the Bible about the life of Jesus Christ noon at yung mga itinuro niyang katuruan sa mga tao noon na nababasa ko sa Biblia, and of course, the Holy Spirit Himself. The Holy Spirit pala is tinutukoy na He, lalaki. So, ang tawag sa kanya sa English na Bible is He. Parang si Jesus Christ, He, Him, parang Father God, He, Him. So, they're masculine. They're person na lalaki. Yun. So, hindi naman it, hindi her, hindi she, hindi it, hindi bagay. So, they're persons in one Godhead. In one Godhead. So, naranasan ko siya guys sa buhay ko. And hindi na ako iiwan ng Diyos sa mundong ito. Dahil sabi nga, one salvation, one baptism. Nakuha ko kasi yung Holy Spirit nung nabaptize ako. And iba yung naramdaman ko nun. And yun nga, nagpakita lang siya sa akin nitong 2023. Nang lumalabas na siya sa gilid ng mata ko, para siyang ibong maliit na puti. Yun, na lumiligid sa mata ko every time na may pinaparating siya sa akin, gusto niya iparating, sabihin. And naiintindihan ko, siya rin ang nagpapaliwanag eh. Hallelujah! And sinasabi lang nito na nasa tamang landas ako. And kung ano man mangyari sa aking pagsubok, kapighatian, paghihirap, sakit, na dinadanas talaga ng lahat ng tao at ng mga Kristiyano rin sa mundong ito dahil kay Satanas, hindi niya na ako lulubayan, guys. Papaalam niya sa akin kung ano ang dapat gawin at kung ano dapat isipin at kung ano ang dapat na maramdaman. Okay, guys?
And natutuwa siya. Yun, natutuwa siya. The Holy Spirit Himself, natutuwa siya sa akin pag marami akong natututunan about this and that, in this life, in this term, in this kind, in this thing. Yun. Sa mga small things, little things, big things. Yun. Ini-interpret niya sa akin kung ano nangyayari. And yun. Nalalaman ko dahil sa Kanya. Hallelujah! So, thank you God for the Holy Spirit. Ibinigay niyo po sa akin. Thank you for the Trinity. Thank you for Jesus Christ for dying for my sins. Para makaligtas ako sa impyerno at matalo si Satanas sa buhay ko. And hindi na makapanaig ang kaaway at kalaban. And siguradong protektado na ako sa mundong ito. Hallelujah. And of course, thank you Father God. Alam kong makakasama na nating mga Kristiyano, nating mga anak ng Diyos, ang Diyos na buhay, pag tayo'y nasa langit na, pagtapos na tayo bilang steward ng mundong ito, tagapamahala ng mundong ito. Of course, ang ating katawan, magiging glorified body na pagkatapos ng lahat. And siguro maganda yon pag dumating na tayo, pag nakarating na tayo sa heaven, pagkatapos natin sa buhay na to sa mundong punong-puno ng kasalanan. Holy ang God. God is so holy. In His holiness, hindi niya masikmura ang ginagawa ng mga makasalanan tao. Pero mahal na mahal niya pa rin ang mga tao. So, si Satanas, galit ang Diyos sa kanya. Kasi siya ang nagtetempt sa tao, tumutokso na para gumawa ng masama, para magalit ang Diyos at lumungkot, para maging malungkot ang Diyos sa mga nangyayari sa ating mga tao. So, eto lang ang mapapayo ko guys, maging babad kayo sa salita ng Diyos. Magbabad kayo rito. Meron tayong internet, radyo. Pakinggan natin sa radyo yung 702 DZAS sa AM station. Yon, 702 DZAS. So, makikita natin yun sa AM station ng radyo. And sa TV, meron dyang JIL, Light TV, sa channel 11, 21. And tandaan natin, i-search natin, tingnan natin kung tama ang espiritu ng bawat bagay. Kasi, kung mali ang espiritu, makakakuha tayo ng maling katuruan. So, mapopollute yung utak natin. So, mananaig sa Satanas. So, kailangan alamin natin, which is gawain yun ng Holy Spirit. Of course, may free will tayo. Mag-pray tayo sa Kanya, sa Diyos Ama, through Diyos Anak, by Jesus Christ name, in Jesus name, sa pangalan ni Jesus. Tapos, yon, humingi tayo ng gabay na ituro sa atin yung tamang panoorin, tamang papakinggan natin sa radyo, sa telebisyon, at mapapanood natin sa internet. Masasearch natin sa YouTube, yon, sa Google, so may mababasa tayong mga preachings, mga katuruan ng mga pastor. Pastor is mga binigay ng Diyos sa tao, sa mga iglesia, sa mga simbahan sa mundong ito, para gumabay sa tao sa isang simbahan, sa isang kawan. So, yun yung kawan, yung mga miyembro ng isang bahay-sambahan. So, different din yun, iba-iba rin yun. So, may evangelical, may Baptist, so, may Bible. Actually, lahat yun Bible-based dapat. So, para hindi tayo maligaw, kailangan yung sinasabi nila, nasa Biblia lahat. Yun. Sigurado, hindi na tayo mawawala sa katotohanan. So, ganon, guys. So, sabi sa Biblia, search the truth, and subukin ninyo ang bawat espiritu ng bawat bagay. Kung ang espiritu ng programang ito ay negatibo, it's satanic. So, malalaman din natin yon kung wala yun sa Biblia. Okay? And
Natutuwa ako, ginagabayan ako ng Diyos at naipamana ko na sa anak ko yung mga bagay na nagagawa ko noon na nakakatulong sa buhay. Cause yung mga programa sa radyo, sa telebisyon, sa internet, ginagabayan nila ng mga kapwa ko Kristiyano, kapwa natin anak ng Diyos, ang mga kabataan. So, they're on the right track para hindi sila maligaw ng landas. Ang maligaw ng landas, guys, hindi biro. Nakakasira ng buhay. Yun lang. And nakakalungkot. And sobrang sakit nun sa pakiramdam. Yun. Okay? So, thank you, God, for being our God na matatakbuhan namin in times of troubles. And hindi mo kami pinababayaan kahit kailan. From the very start to the middle chapter of our life until the end and this present and to the future na mangyayari pa. Nagsimula ito nung ipinanganak ako, nagsimula ito sa magulang ko. Nung pinanganak ako, nagising na ako sa Christian home. Tapos ngayon, na nagkaanak na ako, I have a daughter, na ipamana ko rin to sa kanya. So, thank you, God. Totoo ka sa sinasabi mong hanggang sa 4 na saling lahi, lola, apo, anak, ama, ina. So, talaga mararanasan namin ang kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Nating lahat. Okay, guys? So, that's it for now. Thank you for the karunungan, wisdom from the Spirit of God. Thank you for Jesus Christ. And naayos mo ang buhay naming lahat bilang mga anak ng Diyos. Thank you po. Salamat po. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen. So that's it, guys. See you for the next time na makakapulot tayo ng aral mula sa heaven from above. From Mami Ria, Mami Yang, and huwag kayong mag-alala, ituturo ko rin yung lahat sa inyo. Of course, from the Bible, from the Word of God, salita ng Diyos. And hindi tayo pinababayaan. Yun. At nakikita ko, sa future, magiging maayos na ang buhay ng mga tao. Hindi lang ng mayayaman, kundi ng mga masa, kundi ng mga poor in spirit. Yun. And the people na walang ganong pera, yun. Because everything na binibigay ng Diyos is for everybody. So, matatamasa natin ang lahat ng kasiyahan at ganda ng buhay. Because God is so good all the time sa mga anak niya. Yun. So, anak ka na ba ng Diyos? Baka anak ka pa rin Satanas. So, hindi ka pa ba graduate dyan? Medyo delikado yan kasi mamanahin pa yan ng mga magiging anak at apo mo. So, it's a curse. So, sumpa ang mamamana ng pamilya mo. So, come on, guys! Magpunta na tayo sa kaliwanagan. Welcome to the light! Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo? Kung hindi pa, mag-pray ka na. Humingi ka ng tawad. Aminin mo ikay makasalanan. Tapos, tanggapin mo si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. At maniwala ka at manampalataya na namatay siya para sa iyong kasalanan at muli siyang binuhay para tayo'y maligtas sa impyerno at sa kasalanang mangyayari pa araw-araw sa buhay natin. Okay, guys? So, that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. See you next time. Bye and good evening! Hallelujah! Thank you, Lord! Peace!